Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yan. Habang hinihintay po natin yung mga bata to settle down, mas mainam po na sila po ay makapag-aral din ng salita ng ating Panginoon sa baba. So kung meron po tayong mga anak na nandito, we can actually bring them downstairs para at the same time makapag-focus po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Nabati na ho ba natin yung ating katabi? Hello? Sige po, tatahimik po muna ako. And I will give you the opportunity to speak. Amen. Pasensya na ho kayo. Ako po kasi yung naatasang magsalita dito. And it is very important that I make emphasis on every words that I say because these are not my words. These are God's word. At minsan ho, kailangan kong sabihin na nating maghigpit ng konti so that we can be able to align ourselves to focus on God's words this morning. Amen? Nabati na ho ba natin yung ating katabi, mga kapatid? Pakibati nga ho at pakisabing congratulations. Congratulations everyone. Paki-congratulate po sila because they have conquered one of the most difficult challenge that they have today. And that is being in this place. Alam niyo ho ba, hindi rin ho madali yung pagpunta sa church. Alam po natin yon. At ang diablo, gagawin po lahat ng dahilan para hindi po tayo makapunta sa church. Kasi alam niya na kapag pumunta tayo sa church, malapit na tayong sumakses for that day. Kumbaga, nakalahati na natin yung step by step para tayo sumakses sa araw na yon by overcoming to attend the church this morning. Kaya mga kapatid, salamat po for being in this place and I'm so glad you made it, kapatid. I'm so glad that you are here with us, lalo na po sa mga first-timers ho nating mga bisita. You are very welcome in this place. Kapamilya po namin kayo at kapatid po namin kayo sa pananampalataya. So feel at home, mga kapatid. And I'm so glad that you are here. Amen? At hindi po aksidente na nandito kayo ngayon because we do believe that in every opportunity, in every season of our lives, merong gustong sabihin yung Panginoon sa atin. Minsan, we are just so occupied. We are so busy with so many things. But this time, we will be allowing ourselves to listen attentively on what is God is trying to tell us. Alam niyo po, every time po na bumubuo po ako ng isang sermon, I always start with this big question, why? Why do I need to study this? Why do I need to share this? Kasi po, once na ma-identify mo na yung need on why do you need to preach it, doon mo makikita yung kahalagahan ng purpose of the study. The importance of the study, understanding the why, before you can formulate the answer for the how. Kaya nga ang naging tanong po dito po sa ating sermon this morning is, why is it important to study the family according to our faith in God? Importante po ito kasi po, una, it reminds us na ang isang pamilya ay disenyo ng Diyos. Amen? Naniniwala po ba kayo na ang may likha at may design ng pamilya ang Panginoon? Pangalawa, hindi lang siya dinisenyo ng Panginoon. It is also considered as the foundation of the society. At ito po yung pilit na inaatake ng diablo sa bago ngayon, sa panahon natin. Kasi nga po, the family is God's first institution and it's the foundation of the institution. Bago pa man po nagkaroon ng gobyerno, bago pa man po nagkaroon ng mga eskwelahan, ng mga churches, God first created the family. Makikita ho natin yan sa Genesis chapter 2, 18 to 24. Actually, sa Genesis first part po, when God created heaven and earth, pagkatapos niya hong likhain ng mundo, ang pangalawang nilikha po ng Diyos, pamilya.
At dito po natin mababasa yan sa chapter na yan, yung God's creation of a woman as a companion for man, that even without children, ang isang married couple po is a complete family itself. Ulitin po natin, ang dalawang mag-asawa na pinagsama ng Panginoon, pinagbuklod ng Panginoon, is already defined as a family. Ang anak po, bonus round lang po yan. Regalo lang po yan ng Diyos sa loob ng isang pamilya. Yan po mismo yung sinasabi po ng Bible sa atin. Kung kaya't ang isang pamilya kahit na nagkaanak sila, lumipas yung panahon, dumating yung panahong nag-asawa yung mga anak nila, iniwan sila, bandang huli sila uling dalawa yung natitira. And it's a complete definition of a family. Yan po yung tinuturo sa atin. So don't lose hope, don't lose the joy kung pakiramdam nyo, kayong dalawa na lang. You are still considered as a family. Not just because of the two of you, but because God is in the center of you. Amen? Importante po ito kasi po, the families have the tendency to adapt to the worldly patterns. Kapag hindi ho natin ito na-review, napag-aralan, na-remind about this, kagaya nga nung sinabi sa Romans 12:2, di ba? Conforming to the pattern of this world. Kasi po, hanggat hindi ang Diyos ang nagtatayo ng tahanan, ang mga nagtatayo po nito ay nagtatayo sa wala. Makikita ho natin yan sa Psalm 127:1. Unless the Lord builds a house, the work of the builder is wasted. Ibig sabihin po niyan, Gano ka man kagaling, gano ka man katalino, kahusay, ka-professional, no matter what you do, mahihirapan kang itaguyod at itayo ng maayos ang isang pamilya hanggat hindi ang Diyos ang nagtatayo dito. Nakita naman po natin yan, based by examples. You can see the greatest professional man in this world, the richest man in this world. Pwedeng nasa kanila lahat ng yaman, lahat ng talino, lahat ng koneksyon, lahat ng kapangyarihan. Pero still, they are struggling to maintain a successful family. Kasi po ang sikreto, wala ho sa sariling dunong, kung hindi ho nasa pangunguna at pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya importanteng tinuturo po ang pamilya sa loob ng iglesia. Hindi lang siya tinuturo sa eskwelahan. Dahil ang pundasyon po ng pamilya, ang Panginoong Yesus. Amen? So samahan niyo po akong manalangin mga kapatid at paghanda po tayo sa ating hong pag-aaral sa umagang ito. Panginoon naming Diyos, lumalapit po kami sa inyong banal na harapan sa umagang ito. We come before you today as a family, Lord, acknowledging that without you, our home is incomplete. Kaya po, Lord, we invite you to be the very center of our household, our foundation, our guide, and our source of peace. And we acknowledge, Lord, na kung wala ka po sa amin, that apart from your wisdom, hindi po namin kayang unawain ng buong buo ang lalim ng iyong mga salita. Kaya sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu Santo, Lord, teach us and lead us this morning. Gamitin mo po ako, Panginoon, bilang daluyan ng iyong mga salita this morning, Lord. At ang lahat po ng ito ay hiling namin. In the sweetest name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Last time po, actually series ho yung pinag-aaralan natin dito at sa mga kapatid ho natin na bago pa lang or first timer or hindi napanood yung unang series, available po lahat yan sa YouTube. Hanapin lang po natin yung JIMSCAG. And then we can be able to gather, to watch even from our smart television and through our mobile phones, yung atin hong mga mensahe. Amen? Masarap hong pinakikinggan yan. Even naghuhugas ka ng plato, even naglilinis ka ng bahay, even nagwo-walking ka, nagja-jogging ka, nabubusog na yung katawan mo, nakakapaglinis ka na, napupuspos pa ang iyong spirito sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Last time po, napag-aralan po natin ang isa sa mga klase ng fuel na meron tayo dapat sa isang pamilya is the fuel of growth.
Ang isang pamilya na dinesign ng Diyos should support the growth of each family member continuously. At ang pangalawang klase naman po ng fuel, yan po yung pag-aaralan natin ngayon, is what we call as the fuel of protection. Ang isang awesome family should protect each other. Now, why does a faith-fueled family protect each other? Bakit nga kaya? Bakit nga ba pinuprotektahan ng pamilya ang isa't isa? Bakit po? Kasi nga po, they protect because unang-una sa lahat, love moves. The love is the one that move the family to protect each other. Yung love for each other ng isang pamilya, it actually leads to care and to protect. Dito po natin kasi unang natututunan yung language of love sa pamilya. Amen? Kaya napaka-importante, mga kabataan. I'm not saying na maging basihan natin to. Pero isa sa mga pinakamagandang criteria kung kahanap kayo ng karelasyon, ng boyfriend, girlfriend, or mapapangasawa nyo, yung merong maayos, established na pamilya. And I'm not saying that this is the only requirement, but basically, sa pamilya kasi nahuhubog, nahihinog, naluluto yung isang pagkatao ng isang individual. Amen? Amen. Sabi po sa 1 Corinthians 13:7, salamat po, love always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Amen? Alam po natin yan. Kasi nga po, kapag nagmamahal ka, you cannot ignore the pain. Pag meron kang anak na merong may sakit, hindi ka ba nasasaktan? Kung pwede nga lang, harborin mo na yung sakit na nararamdaman ng anak mo. Kasi nga, nandun yun eh. Hindi mo matitiis yun eh. Yung love na yan, they stand for each other, lalong-lalo na po in the face of problems, in the face of threats. Diba? Meron nga tayong mga kilalang mga magulang or mga anak, tahimik lang, sobrang babait. Pero makikita mong magagalit yan kapag sinaktan mo yung magulang o kaya sinaktan mo yung kapatid. Kasi nga, built-in yung pag-ibig dyan. It is all about protection. Now, let me remind everybody that anything over is not good. Alam naman po natin that life should always be in balance. Amen? Amen? Life should always be in balance. Tamang tulog, tamang kain, tamang pahinga. Pag anything na sumobra, hindi ho maganda. Anything excessive can be harmful, especially even the good things like love, like protection. Kasi po, anything too little can cause neglect, while anything too much can cause suffocation. Wala pong iniwan yan sa isang halaman na nakapaso. If you give it too little water, the soil becomes dry. Matutuyo ang lupa and eventually, pati yung mismong halaman, matutuyo. Because the plant dies from neglect. Amen? Now, kung sobra naman po sa protection, and if you give it too much water, mabababad at malulunod naman yung mga ugat. Yan po yung tinatawag nating root rot until suddenly the plant dies from suffocation. So dapat balanse. Amen? Parang sa pamilya po, too little care in the family can make a person feel unloved, feel unsupported, feeling abandoned. Pero kung too much protection naman, like overprotection, it can also keep them from growing strong on the roots of independence and faith. Kaya nga po ba, di ba, may kasabihan po tayo, even the good intentions can be harmful kung sobra, if it is excessive. Tama yung intensyon, pero kung minsan, mali yung pamamaraan. Alam ko pong hindi ho mahirap ipaliwanag na ang isang pamilya, pinoprotektahan nila yung isa't isa. So, binabalanse ho natin yung pagpapaliwanag ng salitang protection. Dahil kapag sumobra, hindi maganda. Pag kulang naman, hindi rin maganda.
Kasi po yung healthy growth po, yung pinag-aralan natin sa nakaraan, yung fuel of growth, nangyayari po yan pag merong balance. Alam niyo po kung merong enough care to nourish, enough space to breathe. Sa pamilya po natin ngayon, balance means protecting without overprotecting. Yan po yung nilagay ko dyan. Next slide. It is guiding without controlling. Although sa Bible po, it does not directly use the term overprotective family, pero nagtuturo po yan about love, about care, and most importantly, about freedom. Alam po natin yung salitang freedom, amen? Freedom is one of the most important miracles in this world. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa'yo, meron kang freedom. Hindi kanya kinreate na maging isang robot na didiktahan kanya kung ano yung gusto niyang mangyari sa'yo. He gave you the freedom to choose on what kind of life you can have. Ganun siyang magmahal. Balanse. At tayo bilang tao, kahit gano'n nating sabihing mahal natin ang isang tao, nag-i-struggle pa rin tayo sa pagbalanse ng pag-ibig. Kaya kailangan nating faith-fueled protection. Kailangan nating i-pattern yung ating pag-ibig base sa pananampalataya at pagkakakilala natin sa Panginoon. Kaya kung merong practically magtatanong sa akin dito, Brad, mabait naman akong tao eh. Wala naman akong ginagawang masama. Eh bakit kailangan ko pang tanggapin si Kristo sa puso ko? Diba? Pwedeng merong magtanong ng ganyan sa'yo. In fact, nagbibigay pa nga ako sa mga taong kapuspalad, tumutulong ako sa mga nangangailangan. So bakit kailangan ko pang tanggapin si Kristo sa puso ko? Kailangan mo siyang tanggapin kasi siya yung may likha sa'yo eh. The inventor itself, the maker itself is the one that fully understands the purpose of the product. Ang may likha lamang ang tiyak at lubos na nakakakilala doon sa kanyang nilikha. Kaya kung gusto mong maunawaan ng gusto ang buhay mo, kung bakit nangyayari sa iyo yan, wala kang ibang dapat balikan kung hindi siya. At maiintindihan mo lang yan kung bukas yung relasyon mo sa Panginoon. Amen? Amen. Usually po kasi in the presence of overprotection, there is the absence of faith. Ulitin ko po. Sabi ko po dito, in the presence of overprotection, there might be the absence of faith. Kasi nga po, umaasa ka sa sarili mong capability to protect. Kung kaya't nakakalimutan mo na yung faith mo sa Panginoon, yung trust mo sa Panginoon, kaya ikaw na, dumidiskarte ka ng sarili mong diskarte para mag-ingat. Di ba? Ang ultimate protection po kasi, it comes from the Lord. It does not come from our own strength or control. Kaya dapat, yun nga, protection should be faith-fueled, faith pattern, para hindi po tayo maging overprotective. Kasi po ang gusto ng Lord sa atin is, He wants the parents and the families to protect, but not to control. Ang faith-fueled protection po is biblical. That parents are called to protect their children. Amen? Responsibilidad po natin na protektahan yung ating mga anak. Is there any objection? Wala. Actually, by default, ganun yan. Kahit nga mga hayop, di ba? Willing silang ibigay yung buhay nila para lang sa mga anak nila. Sabi nga po sa Proverbs 27:12, the prudent see danger and take refuge. Well, ganito po yung wisdom ng isang magulang. Kaya may talino sila para iiwas nila sa maaaring parating na panganib yung kanilang mga anak. Pero kapag hindi po faith-fueled ang protection na yan, pwede pong
mag-lead yan sa takot eh. Mag-lead sa worries. Kaya kung minsan, pag nasosobrahan ka na ng pag-aalala, nasosobrahan ka na ng takot, diba, nag-aalala ka, kamusta na kaya yung anak ko? Part yan ng pag-ibig. Pero pag sobra yung pag-aalala mo, isa lang ibig sabihin yan, nakakalimutan mo na yung pangako ng Diyos. Kasi yung pangako ng Diyos, amen, palakpakan po natin ang Panginoon, purihin po ang Panginoon. Ang pangako po ng Diyos, He will not leave us, nor forsake us. Iingatan niya po tayo. At kung ikaw buo yung pananampalataya mo sa Panginoon, kahit buhay ng sarili mong anak, ipagkakatiwala mo sa Kanya. Amen? Amen. Pwede pong mag-lead sa atin sa fear until suddenly, hindi natin mapapansin, magiging controlling freak tayo. Yung kinokontrol na pala natin, nilalagay na pala natin sa isang box. Yung isang sinasakop natin, yung isang anak natin, yung isang pwedeng asawa natin yan. Yan yung mga common issues, hindi lang sa parenting, but even sa marriage. Dumarating sa point na pinipilit baguhin ng isang asawa yung kanilang anak ayon sa kung ano dapat maging sila. Nakakalimutan nila na merong personality, may sariling persona, yung taong kanilang kinaisang dibdib. Mamaya ho, mas lalo ho nating makikita yan. Ayokong sumigi, baka mabanggit ko lahat. Ano po? Sabi ho sa Ephesians 6:4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline instruction of the Lord. Ito pong verse na to, nag-i-imply po yan ng balance. Not controlling, but guiding. Kaya importante po uulitin ko, na paid fuel protection kasi po, God calls family to trust Him with their loved ones. Tinatawag niya yung pamilya, pampatibay din yan ng pananampalataya. Pag meron kang anak na pasaway, pampatibay yan, blessing yan. Pampatibay yan ang pananampalataya mo. Kasama yan sa training na binibigay ng Diyos sa'yo. Hindi mo sila dapat kamahuian kung hindi matutunan mo silang ipagkaloob sa Panginoon nang sa gayon matutunan mo silang intindihin. Matutunan mo silang mahalin. Matutunan mo silang tanggapin. Hindi ho madaling magmahal at tumanggap ng tao. Lalo na kung sobrang pasaway yan. Pero mangyayari po yan pag tinignan nating paano umibig ang Diyos. Yung Diyos po kasi pag lumapit ka sa Panginoong Jesus, hindi niya naman tinatanong kung ano yung nagawa mong kasalanan. Kung hindi, tinitignan niya lang yung willingness ng puso mo, na willing kang mag-submit, willing kang humingi ng tawad, willing kang sumuko sa Panginoon. Willing kang kilalanin kung ano yung kahinaan mo. Kasi in the presence of your weaknesses, there is your strength. Sa panahong nakikita mo yung sarili mo na kulang ka at mahina ka, at ipinagpapasa Diyos mo yun, doon ka lumalakas. Doon ka nagiging matagumpay dahil kasama mo yung Diyos. Amen? Amen. Kaya nga sabi nga sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Na-stress na ako sa anak ko, hindi ko na alam yung gagawin ko. Ni-stress mo yung sarili mo eh. Baka mamaya hindi mo ipinagpapasa Diyos. Na-stress ka kasi sinasarili mo yung diskarte. Ipagpasa Diyos mo, ipanalangin mo even yung sarili mo. Paano kang magbubukas at makikipag-usap sa Kanya? Hindi ho instant yon. It's a process, it's a training. It's a progressive training. Adjustment
of correction ng personality mo at ng attitude mo. Paano kang iibig? Paano kang tatanggap? Sabi nga din sa Psalm 121:8, hindi na ho natin pinroject yan, pero nandyan po yung verse, the Lord will watch over your coming and going, both now and forever. See? Palagi ko kayong tinatanong, paano niyong malalaman na hindi niyo alam ang pangako ng Diyos? Marami sa atin, sinasabi natin pauulit-ulit. Alam po ba natin yung pangako ng Diyos? There are 7,000 plus promises of God in the Bible. At literally, para lang malaman mo na hindi mo alam ang pangako kapag nakakaramdam ka na ng takot, nakakaramdam ka na ng worries. Dahil yung worries, kayang-kaya yang patungan ng tiwala mo at pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Kasi po, God designed people to mature through responsibility. Ito po yung design ng Panginoon for people to mature through responsibility. At kung tayo po magiging controlling freak bilang in authority, bilang magulang, bilang kuya, bilang ate, bilang tito, bilang tita, bilang lolo, bilang lola, hindi na ho magmamature yung personality ng isang tao. Nag-grow lamang ang wisdom ng isang miyembro ng pamilya when they learn to face the challenges in their lives. Sabi nga sa Lamentations 3:27, it is good for a man that he bear the yoke in his youth. Kasi po, pag merong overprotection, nakakasama po ito eh. It can delay the maturity of a person. It can delay the growth of faith through trials. Yung bang ginaguide mo dapat yung mga anak mo sa basic life foundation? Alam niyo po yung basic life foundations? Alam niyo ba yung paglangoy? Basic life foundations po yan. Sa ibang bansa, bago ka mag-aral, kailangan marunong ka munang lumangoy. Kasama po sa schooling yan. Requirements po yan. Yung iba nga dito, tapos nang mag-aral. Kasi po, puno ng takot. Kung hindi man kayo yung takot, yung magulang nyo yung takot. Kaya hindi kayo natutong lumangoy. Amen? Na kung saan, it is a combination of practical skills and biblical skills. Hanggang sa matuto na silang lumangoy mag-isa, matuto na silang tumawid sa daan mag-isa, matuto na silang mamalengkeng mag-isa, matuto na silang kumain mag-isa. Matuto na silang maglinis, magtabi ng mga gamit. Kasi po, kumisan sa pagiging overprotective natin, hindi natin nababalanse eh. Let them experience the test of life so that they are already on their own. They already know how to survive. Bakit ko ito binibigyan ng puntos ngayon? Alam niyo po kasi, ito po yung isa sa mga nakikita ko sa bagong ngayon. Dahil po sa ngayon, hindi na po uso yung maraming anak eh. Amen? Ang common na number ng anak ngayon is 2 lang. Kadalasan nga, 1 lang. At ang danger po nito, merong malaking tendency na maging overprotective. Yung mga magulang, ay talaga nga naman, nag-iisang anak ko lang yan eh. Pag nag-iisa lang talaga yan, merong 99% tendency magiging overprotective ka. Ma, pa, daddy, mami, nay, tay. Di ba? Common.
Lagi na lang nakatawag ni hindi man lang marunong sa basic ng buhay. Kasi nga, naging over-dependent na sila sa magulang nila, sa pagiging overprotective ng magulang nila. Ni hindi makauwi. Bakit hindi makauwi yung anak mo? Kasi hindi marunong tumawid. Hindi makauwi. Ayan na lang yung bahay nila. Ma, pa, sunduin mo ako. Bakit? Paano ka? Anong nangyari sa'yo? Ang dami pong sasakyan, di ako makatawid. Nakakatawa po, di ba? Pero kung hindi ho tayo magiging mapagmasid, nangyayari po yan sa totoo ngayon. Tandaan po natin, hindi tayo habang buhay na buhay. Hindi sa lahat ng sandali, nandyan ka para sa mga anak mo. Kaya dapat, faith-fueled protection. Tamang protection, hindi overprotection. Sabi nga po ng James 1:3, the testing of your faith produces perseverance. Kasi nga po, true love encourages freedom in God's will. Ang true love po kasi, it encourages freedom in God's will. Kaya nga po, paano mong malalaman if true love yan? Kasi po, true love should not imprison but empowers. Yung totoong pagmamahal, hindi yan nag-gatekeep. Bawal yan, baka mapahamak ka. Wag mong pipindutin yung switch ng ilaw, ako na. Baka makuryente. Wag mong sasaksak yung saksakan, ako nang magsasaksak, baka makuryente ka. Pero hindi eh. It happens. Hindi natin napapansin sa pagiging overprotective natin, hindi na nila na-experience yung mga bagay na dapat na-experience nila bilang isang normal na tao. Kaya pag yan nahiwalay sa inyo, mahina yan. Kasi nga, sinong may kasalanan? Sila ba? Hindi. Tayo. Because we are so overprotective. Sabi po sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Ganyan po yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. I'm not saying na wala ka ng pakialam sa anak mo. Of course, magbibigay ka muna ng bilin dyan. Iba po yung bilin sa overprotection. Anak, bago ka tumawid, tumingin ka muna sa kaliwa, sa kanan. Bago ka tumawid, ulitin mo uli, kaliwa, kanan. Bago ka tumawid, ulitin mo uli, 3 beses. Pag lingon mo pang-4, ayan na yung sasakyan, hindi ka na ulit makakatawid. Ang point lang po dito, let them experience it. Kasi hindi habang buhay, buhay ka. Families are called to guide and not to control, to protect, but also to release their loved one into God's hand. Doon po nadidevelop yung faith mo sa Panginoon. Kapag natututok ang Panginoon, ikaw na po ang bahala sa anak kong si Matmat. Matigas po ang ulo niyan, Lord. Disiplinahin mo po siya, turuan mo po siyang makinig at makinig po sa kanyang mga teacher pag nasa school po siya. See, that is already development of faith. It requires you to pray. Tapos tatanungin nyo yung mga magulang, hindi nila, gusto kong mag-pray, pero hindi ka naman alam kung ano yung sasabihin ko sa Panginoon, paulit-ulit na lang. Ang dami mong dapat sabihin sa Panginoon. The more that you develop your faith, the more that your time to speak with the Lord lengthens. Paano mong malalaman yun? Yun, makikita mo na lang. Para bang, kanina lang, nag-pray ka, gusto mo muling mag-pray ngayon. Sa lahat na lang ng ginagawa mo, bumubulong-bulong ka. Sinong kausap mo? Kausap ko yung Lord.
Kaya kahit kailan, hindi ka nag-isa eh. Kasi alam mong meron kang kasama. Amen? Sabi po sa Ecclesiastes 4:9, two are better than one, and if one of them falls down, the other one can help him up. This is a family. Yung reality po ng buhay, we need to let other people help us to get through tough times. At ito pong other people na ito is the so-called family. At kailangan natin ng proteksyon ng pamilya, lalo na po sa ating mga kabataan, kasi po, life has many storms. At ito po yung katotohanan ng buhay, na ang buhay po ay puno ng maraming bagyo at pagsubok. And these storms are like challenges like temptations, peer pressures, failures, even crisis na maaaring makasira sa buhay ng isang tao. Ang isa pong faith-fueled family, it acts as a spiritual and emotional umbrella to protect each member of the family. Kaya nga po, umbrella, next slide, is a symbol of protection. Bakit po? Kasi po, a family is meant to be a safe space. Ito po kasi yung first shelter na dinesign ng Diyos sa bawat tao. Ito po yung ating inuuwian. Ito po yung ating pinagre-recoveran ng mga sakit at hirap na pinagdadaanan po natin sa buhay. Sabi po sa Matthew 5:45, sabi po ni Jesus, it rains on both those who do right and those who do wrong. Ano po ibig sabihin yan? Bad things happen to good people, bad things happen to bad people as well. Parehas na umuulan sa ulanan ng mabuti at masamang tao. Kasi nga po, we live in a broken world. And when you go through life, you're gonna go through storms. At bawat miyembro po ng pamilya is gonna go through storms of life. Emotional storms man yan, financial storms man yan, moral storms man yan, physical storms man yan, kagaya ng mga sakit, relational storms man yan, gaya ng mga conflict. Ang protection po sa pamilya is a necessity to survive. Kasi nga, life is full of storms, full of dangers, full of temptation. At walang sino man ang kakayanin itong mag-isa. Kasi nga po, there are three basic storms of life. Meron tayong physical storm na tinatawag. That may affect our health, our safety, our daily living. Gaya po ng sakit, gaya ng mga illnesses. Di ba pag may sakit ka, alam mo bang yung buong pamilya mo affected din? Pag may sakit ang anak mo, affected ka ba? Pag may sakit ang nanay mo, affected ka ba? Pag may sakit ang kapatid mo, affected ka ba? Because life is full of storms. Mga natural disasters like baha, typhoons, earthquakes, or kaya naman po pwede ding mga biglaang aksidente sa buhay. Kaya nga pong sabi ng Bible dyan, God is our refuge and our strength, an ever-present help in trouble. Kung mag-aalala ka, yan ang pwede mong panghawakan na pangako ng Diyos para sa pamilya mo. An ever-present help in times of trouble. Laging nandyan sa panahon ng sakuna. Amen? At kapag hindi natin alam yan, itong pangako na to, paano na lamang natin mapuprotektahan ng ating pamilya? Meron din po tayong tinatawag na emotional storms. Ito po yung mga inner struggles of the heart, inner battles of the mind, na pwede pong magnakaw even ng katinuan ng ating mga isip. Alam niyo po ba, the other night, hindi ako nakakatulog. Because I was trying to browse, Theodore Britt, yung pangalan ba?
Theodore Barron, yung isa sa mga naging former speaker po ng United States of America, ng presidente. Nag-viral po yung kanyang interview kasi kailangan niyang magpa-press con dahil merong isang dapat maipaliwanag sa mga nasasakupan ng US. Nung time po na nagpapaliwanag siya, yun din po yung time na katatapos lang maaksidente ng asawa niya at namatay. Patay po yung asawa niya, yung anak niya pong isa, nasa ICU, nasa critical, yung isa po naputulan ng paa dahil sa aksidente. Ano po? At yun ho ay isang inner struggles. Nangyari ho yun nang hindi niya ina-expect. Kung bakit siya nag-viral, kasi nga, he has an enough reason not to perform or do yung trabaho niya bilang Speaker of the President. Pero ginawa niya pa rin kasi meron siyang katungkulan. Yan po ay mga grief or loss or mga fear na kailangan ng suporta ng isang pamilya kasi sobrang bigat po ng mga ganyang pinagdadaanan. Kaya nga, magandang napag-uusapan natin to kasi even yung dati kasi hindi ko ito naintindihan ng ganito kalinaw. Ideally, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, na pag yung kabataan pumapasok na sa panahong nagbo-boyfriend at nag-girlfriend, nagkakaroon ng boyfriend-girlfriend relationship, kahit napigilan nyo yan, kung overprotective kayo, wala ho kayong magagawa. Actually, lalo hong mapapasama yan pag pinigilan nyo. Pero ang dapat nyong gawin dyan, mga kabataan, kung bakit hinahanda kayong mabuti ng tamang edad, tamang isip, tamang spiritualidad, tamang lalim ng maturity mo sa Panginoon. Kasi dapat kapag nakikipagrelasyon ka, ini-involve mo din yung pamilya mo doon. Hindi para maghigpit sila, kundi para mag-guide sila. Kasi po, irrespective of the question, kung gaano nyo man kamahal yung isa't isa, mahirap pa din yung pagdadaanan nyo kapag nagre-relasyon kayo, right? Kapag ikaw, hindi ka pa mature, nakipagrelasyon ka, syempre, sarili mo nga, hindi mo nga maintindihan, tapos intindihin mo pa yung ibang tao. Tama? So kung merong guidance ng pamilya, nasa tamang isip, nasa tamang edad, nasa tamang openness, nakakasuporta ng gusto yung pamilya dun sa relasyon na yon. Kaya naiiwasan yung mga broken heartaches na yan, na dapat sana'y hindi kaagad pinagdadaanan ng isang kabataan. Hindi ho madali yung masaktan. Amen? Sa ibang bansa, di ba? Kabi-kabila. Even here, yung nakaraang isang araw, 18 years old na lalaki, I'm not sure kung 18 nga, dahil nagkahiwalay sila ng girlfriend niya, iting nangyari to sa Nueva Ecija. Di ba? Nakipaghiwalay na yung babae, hindi na-guide ng mabuti yung mga kabataan. Naging possessive yung lalaki. Hindi sila nakapag-communicate na maayos. Pinuntahan niya sa eskwelahan yung kanyang girlfriend na 16 years old or 15 years old. Sa sobrang tindi ng emosyon niya, nabaril niya sa sentido yung babae. At dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman sa puso, yung mental storms na yon, yung emotional storms na pinagdadaanan ng kabataan, nagpakamatay siya. Binaril niya rin yung sarili niya after niyang barilin yung girlfriend niya. Kasi nawala yung guidance ng pamilya, yung tamang guidance. Pwedeng nagkaroon ng overprotection, pwedeng nawala yung protection. So it has to be balanced. Kaya sana sa mga anak, tandaan natin that parents are given by God to guide, to teach, and to protect their children's heart. Sabi nga sa Proverbs 1:8, listen to your father's instructions and do not forsake your mother's teaching. Biblical yan, mga kabataan.
Kasi yung mga yan, they also learn from their experiences. Hindi sila nagdadamot, hindi sila naghihigpit. Wala sila bang ibang iniisip kung hindi yung kapakanan nyo, yung kabutihan ng kapakanan nyo. At sa panahon natin ngayon, kumisan hindi malinaw yan na communicate sa kabataan. Kaya nagkakaroon ng communication gap yung magulang at yung mga anak. Kahit pinipilit ituro yan sa sociology, sa eskwelahan, hindi pa rin nagiging ganun ka-effective kasi ibang tao yung nagtuturo sa mga bata. Mas magiging mainam yan kapag mismong magulang yung nagtuturo niyan sa mga anak. Nililin lang po kasi tayo ng kaaway na maging para bang weird na pakiramdam na ikaw ang magtuturo sa anak mo ng mga ganong bagay. Hindi mo nga mabanggit sa mga anak mo yung salitang, I will be very straight, sex. Kaya yung mga bata tuloy, punong-puno ng curiosity. Hindi nila naiintindihan yon. Pero kung ikaw mismo mapapaliwanag mo ng maayos yon, practically and biblically, maiintindihan ng mga anak natin yon. So, ang kausap po talaga natin dito, hindi lang yung magulang, kung hindi pati yung anak, kung hindi yung buong iglesia. Kailangan nating balikan palagi yung salita ng Panginoon para maintindihan natin yung mga problema at panlilinlang na ginagawa ng kaaway na yan. Importante po that when we are in a relationship, we approach it with openness, with wisdom, and with a prayer. Kayong mga kabataang babae, pag merong nanliligaw sa inyo at nararamdaman nyo na parang gusto niya, sabihan niyo siya na kung talagang gusto mo ko, magpakilala ka muna sa pamilya ko. Importante po yun kasi respeto po yun. And at the same time, biblical po yun na itinuturo ng Panginoon. Kasi sa bandang huli, pag nagka-problema ka at nasaktan ka, iiyak-iyak ka, nagkulong ka sa kwarto, nagkulong ka sa CR, iyak ka ng iyak. Akala nyo ba yung mga magulang nyo hindi umiiyak? Hindi nila kayang tiisin yung mga anak nilang nasasaktan. And so it is very important for us, youth, young people, to be open. Kasi sa bandang huli, sila rin naman yung kasangga mo sa buhay. Meron din po tayong tinatawag na financial storm. Ito po yung mga money problems. I think may mastery ho tayo dyan. Financial pressure na pwedeng mag-cause ng stress, fear, ng uncertainties about the future. Yung mga bills, yung mga due dates na mahirap bayaran, yung mga credit cards, yung mga monthly amortization loans. Those are storms of life. Kasi nakaka-stress yan. Kapag sinolo mo yan, mabubuwang ka. Malulubog ka talaga. Dahil lang pwede lang mag-ahon sa'yo, kasama mo yung pamilya mo at kasama mo ang pagtuturo ng Panginoon sa'yo. Tinatanggap yan at hindi yung ayaw mong ibukas yung puso mo na may pinagdadaanan kang ganun. Ayaw mong ihilapit sa Panginoon yung bagay na yon. Hindi mo talaga mapagtatagumpayan yan. Kasi yung storm na yan, it happens to everyone. Even to the good people, even to the bad people. That's why we need an umbrella, which is the family, to protect ourselves from it. Meron din po tayong tinatawag na spiritual storms. Ito po yung mga storms that test our faith from the limit. Yung sobrang bigat na pagsubok. Yung sobrang bigat na tukso. Hindi ho madaling malagpasan ang tukso, mga kapatid. Kaya if I were you, hindi ko na subukan yung sarili ko sa tukso. Kasi when you do that, definitely you will fail. Do not live on the edge. Huwag mong ilagay yung sarili mo sa isang corner na wala ka nang pwedeng takbuhan.
ang pamilya makakatulong sa mga ganyang klase ng pagsubok. Di ba? Pag nakakaramdam ka, o parang meron akong pagdadaan ng mabigat na moral storms. Hindi ko kakayaning mag-isa. The family is there to help you. At tayo po bilang miyembro ng mga pamilya, importanteng maprotektahan po natin, most especially yung ating mga anak sa mga storms of life na ito. Kasi po what I actually realize is that many children are provided for, but they are not protected from. Marami hong mga magulang ngayon, good provider. There's no question about it. But the big question mark is, are they protected from? Dahil sa sobrang paghahanap buhay to provide, they're letting their kids watch videos they have no business watching to see. The power of mobile phones, the power of internet, all access, unlimited access all over the world. Nanonood ng mga videos from their gadgets that they have no business watching. Or kaya naman reading books, listening to music, and following celebrities they have no business following. Alam niyo po, if we don't protect our family, it's like we let our kids' mind be like a garbage truck. Yung mga basura na naiipon at pumapasok sa ikaisipan ng ating mga anak. Pinipilit ko lang pong imaginein, by the time a child gets to be 18 years old, tinry ko pong ni-research, how many hours have they spent on the internet? I'm not saying it's wrong. Of course, internet is just a tool. But imagine the unlimited temptation access of a child that they can get from the internet. It is insane, mga kapatid. So dapat, kung pinuprotektahan natin yung mga anak natin, hindi lang tayo dapat good provider. Dapat we watch with them. We read with them. We go with them. We play with them. So that we can be able to guide them correctly. Parents should protect. So if you are trying to protect your kid's health dahil ayaw mo siyang magkasakit, ayaw mo siyang masaktan, I think we also need to protect their mental health too. Pag alam mong meron siyang problema, kausapin mo kagad, tulungan mo. Anak, may problema ka ba sa school? Alam nyo, nangyari ho yan sa amin the other month, I think. Yung anak ko ho, yung bunso, sobrang sub-sub sa pag-aaral yan. 1:00, 2:00 ng madaling araw, yung usual sleeping time niya. Kasi nga sa dami ng ginagawa niya sa school. Tapos one time, nung umuwi po yan, umiiyak. Nanginginig kasi pakiramdam niya raw, bagsak siya dun sa quiz nila. I think yung quiz nila out of 20, parang naka-16 siya. Pakiramdam niya, bagsak na siya. Sobrang taas nung standard niya. Kasi nga, nasa pilot section siya. So sabi namin, wala naman kaming requirement sa iyo, anak. Tsaka okay lang na bumagsak. At least, pag inulit mo, alam mo na. Pero hindi Dahil nga, peer pressure. Alam niyo yon, yung meron kang mga kaibigang lahat, hirap sabihin, honors, high honor. Nahirapan po ako sa age. Dapat naiintindihan natin yung mental battle. Hindi lang natin dapat iniingatan sila sa mga bagay na kung ano lang yung nakikita ng mata natin. Kasi marami hong kabataan ngayon, merong mga mental sicknesses. At kung naalala nyo po yung tinuro ko sa inyo 2 years ago, you have to deal it, to tame it, di ba? Your emotions. At yung mga anak natin, magagawa po yan if they know how to name it. At wala hong ibang pwedeng magturo ho dyan ng maayos kundi tayo, mga kapatid kong magulang. So, sana po, isa yun sa mga bagay din na tinitignan natin at pinuprotektahan natin. Kasi po, who knows, yung mga anak natin is probably going through a storms. Sometimes, hindi lang mga anak, even yung mga nanay, they are going through a storms.
bang pakiramdam nila tumanda na lang sila? Moral storms po yan. Yung bang tumanda ka na lang ng pakiramdam mong wala kang pinagkatandaan. At nalalagpasan po yan ng isang magulang, ng isang nanay, with the support of the husband, first of all. At the same time, with the support of family. Malay natin, sometimes yung mga tatay is going through a storms too. Importante pong alam natin yan. And no matter which of our family members is going through a storm, we have to help each other. Kasi po, ito po yung reflection ng pag-ibig ng Diyos, God's love. Protection reflects God's love. Yung gaya po ng isang protecting family, it actually mirrors how God Himself protect His children. Kaya dapat mga kapatid, careful tayo. Kasi tayong mga Kristiyano, we represent Jesus Christ on this world. Amen? We represent Jesus Christ here on earth. Kaya let us be careful on how we live. Because we might be the only Bible people read. Marami sa mga kapitbahay natin, hindi natin sila nai-invite dito sa loob ng iglesia kasi baka hindi nila nababasa at nakikita at nasasalamin si Kristo sa buhay natin. At kapag tayo, we know how to have a faith-fueled family na merong fuel of growth, na merong fuel of protection, imposibleng hindi nila makikita sa inyo. Ano kaya yung meron sa pamilya na yan? Until suddenly sila na yung lalapit at magtatanong. At walang ibang sagot kung hindi meron kaming Panginoong Jesus sa pamilya namin. Ang Lord po kasi, mga kapatid, He designed the family as our basic support and protection. Ito po yung isa sa mga dahilan bakit kailangan nating pag-aralan to so that children may understand, yung mga magulang at yung mga magulang may understand their children. That the main intention of the parents is to protect and not to control, to guide and not to gatekeep. Na kung uunawain lang po ng mga anak that true love motivates a faith-fueled protection, makikita nila yung mga parents nila na not as a guard of prison, but as a shepherd of safe path. Diba? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside still water. He restores my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you, God is with me. Ibig sabihin, ganun po yung magulang. They are like shepherd that they lead their sheep to the path of righteousness. That though they walk through the valley of the shadow of death, they will fear no evil. Kasi alam nila, nakasama nila yung Panginoon. Sabi ho sa Ecclesiastes 4:9-10, two are better than one. If either one of them falls down, one can help the other up. Ang pamilya ang dapat mag-aangat sa'yo. Kapag pilit kang pinapabagsak ng buhay, family should be the first to lift you up when life knocks you down. Alam niyo po mga kapatid, storms are inevitable. Ibig sabihin, package talaga yan. Kasama talaga yan sa buhay. At kahit anong gawin natin, hindi natin yan maiiwasan. Life is not always calm. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa John 16:33, yung binasa natin kanina, in this world, you will have trouble. But take heart, for I have overcome the world. At ito pong mga pag-aaral na ganito, it always bring us back to the basic on how God's designed the family. A united family that can strong when life gets tough.
Kaya nga sabi niya sa Ecclesiastes 4:22, di ba? A cord of three strands is not quickly broken. Mga kapatid, family is a tahanan. It is a safe place to cry, a safe place to share, and a safe place to heal. Kaya nga po, tahan na. A family don't just survive to go through the storms, but they go through the storms for they become day by day stronger together. Together in faith, together in love, together in one purpose, and that is to give glory to Jesus Christ. Let's pray mga kapatid. Hallelujah. Heavenly Father, we come before you today with a grateful heart, thanking you for the gift of family. Maraming salamat po sa aming pamilya. Panginoon, ikaw po ang aming kanlungan at tanggulan, ang aming palaging tulong sa panahon po ng kagipitan. That's why, Lord, we place each member or family into your loving hands. Ang hiling po namin, Panginoon, you cover us with your wings of protection, that you protect us from any harm, from any danger, from any sicknesses, and for every plan of the enemy. Panginoon, sa mga sandaling ito, palibutan mo po ang aming mga tahanan ng iyong mga anghel. At hayaan mo pong mapuno ng iyong presensya ang bawat silid ng aming tahanan. Give us the wisdom to make a good decision, the strength to face each day, Panginoon, na kinakaharap namin, and the faith to trust you in all circumstances. Protektahan mo po ang aming mga puso mula sa takot, ang aming mga isip mula sa pag-aalala, at ang aming mga relasyon mula sa pagkakahati-hati. Sapagkat alam po namin na ang dyablo, wala ho ibang gusto kung hindi to divide us. Dahil ang plano mo po sa amin is to unite us, Panginoon. That's why, Lord, be the shield that surrounds us, the light that guides us, and the peace that keep us strong. Nawa po ay lagi kaming lumakad sa iyong mga daan na ang laging layunin ay maparangalan ka po sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa iyong mga pagtuturo sa umagang ito at paalala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God.